Salita po ng ating Panginoon, Proverbs chapter 18. Proverbs chapter 18. Samahan po tayo ng ating Panginoon ngayong umaga. Hallelujah. Nagkaroon po ng meeting ang mga sundalo kasama ang kanilang asawa. At ang commanding general, yung general ng kampo, ay nagbigay po ng tila hindi natatapos na speech, talumpati. Amen. Doon sa kanilang pagsasalo-salo. Doon sa mga nakaupo na nakikinig, isang batang tinyente ang biglang nagsalita sa kanyang katabing babae. May isang batang tinyente at may katabi siyang isang babae. Ang sabi niya, "Hay, narito na naman itong hambog at matandang daldalero na parang putik." Sabi nung batang tinyente, nagsasalita yung kanilang commanding general. Napatingin sa kanya yung babaeng katabi niya na biglang namula. Excuse me, meron ka bang ideya kung sino ako? Hindi po ma'am, sino ka po ba? Sagot naman ng batang tinyente. Ako ang misis ng lalaki na nagsasalita sa harap na sinabihan mo ng hambog at matandang daldalero na parang putik. Tugon ng asawa ng general. Oh, kung ganon, ako naman po magtatanong. Kilala mo po ba ako? Tanong ng tinyente. Hindi, sagot ng asawa ng general. Mabuti po kung ganon. Tugon ng tinyente, sabay tayo sa kinaupuan niya, umalis at biglang naglaho na hindi na nagpakita sa meeting. Kilala mo ba ako? Ako misis niya, sasabihan mo ganun po ba ako? Kilala niyo po ako? Hindi. Okay, mabuti po. Tayo siya sabay anes, amen. Mabuti na lang, hindi niyo po ako kilala. Ang ilustrasyon po na yun, mga kapatid, ay pagpapakita po sa atin na may impact po ang mga salita na ating sinasabi. Salita. Ako po'y mangaral ngayong umaga patungkol sa salita. Amen? Ang dalawa sa parte ng ating katawan na gamit ay ang ating dila at bibig. Amen? Ngayon nga, nagsasalita ako Magkasama o magpartner lagi yun. Nasa isang bahagi lang sila. Maliban lang kung ang tao ay pipe, hindi siya makakapagsalita. Pero ang tao na hindi pipe, isang normal, ay magsasalita o makakapagsalita. Mula sa paggising sa umaga hanggang bago matulog, ginagamit po natin ang ating bibig. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Hindi mo pwedeng hindi mo gamitin yan. Maraming salamat sa ating Panginoon dahil ang isa po sa mga pagpapala na pinagkaloob ng Panginoon sa tao ay ang tao ay nakakapagsalita. Hindi po yan niya yung pinagkaloob sa mga puno, hindi po niya yung pinagkaloob sa mga hayop. Amen. O kung merong mga lingwahe ang hayop, sila na rin nagkakaintindihan doon. Pero di ba mga kapatid, isang malaking pagpapala na tayo ay nakakapagsalita. Amen. May lingwahe, may dialekto. Amen. Hallelujah. Dahil mga kapatid sa ating Panginoon, isipin nyo na lang, paano kaya kung ang tao ay hindi nakakapagsalita? Di ba? Puro tayo sign language. Ang hirap magkaunawa, no? Pero maganda rin siguro, no? Kasi tahimik ang mundo. Thank you, Lord. Para sa akin mga kapatid, di ba, ang hirap doon, ang hirap makipag-ugnayan sa isa't isa kung ganun ang mangyayari. Pero salamat sa ating Panginoon, nakakapagsalita po ang tao, nakakapagsalita ka at nakakapagsalita ako. Amen po ba? Amen. Subalit, bagamat pagpapala po sa atin na nakakapagsalita po tayo, hallelujah, ang mga salita po na lumalabas sa ating bibig ay may impact sa ating buhay at sa buhay ng ibang tao. Amen. Nakala po kasi ng iba, ang mga salita ay wala lang. Wala lang. Nagsasalita lang tayo. Yun lang yun. Bla, 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 bla. Salita ng salita. Hindi po mga kapatid. Amen. Listen, ang mga salita na lumalabas sa ating bibig, sa aking bibig, at sa iyong bibig ay may kapangyarihan. Ulitin ko. Ang mga salita na lumalabas sa ating bibig, may kapangyarihan. There is power in our words. Amen? May kapangyarihan ang mga salita na ating sinasabi. Katunayan mga kapatid, hallelujah, kapag binasa nyo ang Bible, ikaw ay naligtas dahil sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong bibig. Amen? Hindi ko na po nalagay dyan yung verse, pero nakalagay sa Romans 10:9, sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig, si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, anong mangyayari? Maliligtas ka. Kasama yung bibig.
Kapag ipahahayag mo, kaya mga kapatid, di ba? Kapag meron tayong bago, merong first time, sino pong first time ngayong umaga, pwede ka ba namin anyayahan dito sa harap, tayong mananalangin, susundin mo yung panalangin to na may lumalabas na tinig sa iyong bibig. Kasi sabi ng Bible kung ipahahayag natin si Jesus na Panginoon, tatanggapin natin si Jesus, magmumula sa ating puso pero lalabas sa ating bibig. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Yun ang sinabi ng Bible. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Bibruin nyo kung gaano kamakapangyarihan ang ating labi, ang ating bibig. Hallelujah. Ngayong umaga, basahin po natin ang ating pong main text. Proverbs chapter 18 verses 20 to 21. Ganito po ang pagkasabi, ang isang tao ay nabubusog ng bunga ng bibig niya. Sa bunga ng kanyang mga labi ay nasisiyahan siya. Verse 21, ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. At ang umiibig sa kanya ay kakain ng kanyang mga bunga. Amen. Sabi po sa English, sa NIV, from the fruit of their mouth, a person's stomach is filled. With the harvest of their lips, they are satisfied. Verse 21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y sumandaling manalangin ngayong umaga. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, sa pagkakataon na muli makapagbahagi ng iyong salita. Mangusap ka ngayong umaga, Panginoon. Ipaunawa mo po sa amin ang mensahe na ito na nais mong ipabatid sa amin ang kapuspusan ng banal na Espiritu, Panginoon Diyos. Ikaw ang mataas ngayong umaga. Ito po ang aming panalangin. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Tulungan mo, Panginoon, ang aming labi, ang aming bibig, Panginoon, magsalita ng ayon, Panginoon, sa kalooban mo. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. Pagpalain po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Binasa po natin kanina, mga kapatid, may kapangyarihan ang ating dila. Amen. Proverbs chapter 18 verses 20 to 21. O ang mga salita natin, ang ibig sabihin po dyan. Ibig sabihin po ng may kapangyarihan, may pwedeng gawin. May epekto, may resulta, may mangyayari. At kung ito po ay may kapangyarihan ng ating labi, ang ating bibig, ang mga salita, amen, na ating sinasalita ay hindi po ito dapat binabaliwala. Amen. Kaya mangangarap po ako sa paksang ito, watching our words. Ating tignan, ating bantayan ang ating mga salita. Amen. Watching our words. Amen. Una po, bakit po natin kailangan bantayan, amen, ang mga salita na lumalabas sa ating bibig? Sapagkat una, words reveal our inner character. Amen? Ang mga salita ang naghahayag ng ating panloob na karakter. Makikilala po natin ang isang tao, yes, maaari sa kanyang itsura, sa kanyang pananamit, pero mas malaking porsyento, mga kapatid, na makikilala natin ang isang tao sa pamamagitan ng mga salita na lumalabas sa kanyang bibig. Amen? Ang salita po natin ang nagpapakilala kung sino talaga tayo o anong uri tayo ng tao. Amen? Salita. May isang kwento po ng isang asno o donkey. Ito po yung smaller version ng kabayo ang naglalakad sa kagubatan. Maya-maya, nakakita siya ng balat ng leon na nasa lupa lang. Amen? Siguro ay naiwan ng hunter o ng mga ngaso doon sa lupa. Dahil alam ng asno na ang leon ang tinuturing na hari ng kagubatan, amen, at kinatatakutan ng maraming hayop, naisip niya na isuot ang balat ng leon para magpanggap na leon. Nang sa ganon, ay matakot sa kanya ang mga makakasalubong niya na hayop at para na rin sa kaligtasan ng kanyang buhay. Amen. Ang nangyari, isinuot nga niya ang balat ng leon at nagpasimulang maglakbay sa kagubatan. Maya-maya, may nakita siyang tigre na papunta sa dadaanan niya. Naisip ng asno na nakasuot ng balat na leon na takutin yung tigre. Kaya ang ginawa niya, nang malapit na sa kanyang tigre, ay sinigawan ng asno yung tigre. Amen? Pero, nang marinig ng tigre ang boses nung sumigaw sa kanya, nakilala niya na hindi naman yun ungol o boses ng isang leon. Pagkakita ng tigre ay isang asno pala ang sumigaw sa kanya. Yeah. Sa halip na, sabi ng tigre, ganito po mga kapatid, kwento lang naman ito. Sa susunod, sabi niya dun sa asno,
na nakasuot ng pang-leon, kung gusto mo talaga akong matakot, ay hindi lang itsura ang kailangan mong baguhin o i-disguise, kundi pati ang iyong boses o salita ay kailangan mong baguhin o i-disguise. Ibig sabihin, amen, hindi ako matatakot sa iyo, makikilala ang isang tao. Kung ang hayop ay makikilala sa kanilang boses, ang tao ay makikilala din sa salita na lumalabas sa kanyang bibig. Kahit mag-disguise pa siya. Amen? Hindi ka talaga leon. Donkey ka nung nagsalita na siya. Amen? Hallelujah. Sabi po ng ganito, Luke chapter 6 verse 45, ganoon din naman ang tao, ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ng puso niya. Ngunit ang masamang tao ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ang puso niya. Sapagkat kung ano ang nasa puso ng isang tao, iyon din ang lumalabas sa kanyang bibig. Amen? Konektado ang puso at ang ating bibig. Ang puso ay nasa loob, di ba? Puso. Inner. Amen? At naipangaral ko na po tungkol sa puso. Kung naalala niyo po, ang puso ang luklukan ng pagkatao ng isang tao. Kung ano ang puso, yun ang tunay na karakter ng isang tao. At makikilala ang tao sa nilalaman ng kanyang puso. Kaya lang mga kapatid, hindi natin nakikita ang puso. Kaya ang isang paraan para malaman ang nilalaman ng puso ng isang tao, paano? Maririnig sa mga salita na kanyang sasabihin. Kung anong salita ang lumabas sa kanyang bibig, yun ay nanggaling sa puso. Kaya words reveal our inner character. Amen? Sabi sa binasa natin, ang tao ay mabuti ang puso kapag mabuti ang mga salitang lumalabas sa bibig niya. At ang tao ay masama ang puso kapag masama ang mga salitang lumalabas sa bibig niya. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, yung mga palamura, may problema po ang puso nun. Marumi ang puso nun. Parang imbornal. Kasi kung anong laman ng puso, inalalabas di ba? Alam nga naman kung anong laman ng kaserola, di ba? Pag binuksan mo yung kaserola na kanin ang laman, di ba? Pagbukas mo, ay, sopas. Hindi. Kung anong laman ng puso, ay nang lalabas sa ating bibig. Amen? Hallelujah. Nung ako po ay naimbitahan sa San Fernando, Pampanga para mangaral, noong Lunes po, bago kami umuwi dito sa Pateros, pinasyal muna kami ni Pastor June sa SM Pampanga. At sa likod po nun, may amusement park. Ang tawag po ay Sky Ranch. Yun po yung mga rides. Amen? At meron doon sa rides, ang tawag ay Vikings. Vikings po yung itsurang barko na pa ganon-ganon. Amen? Hindi ko alam. Hilo ko doon. Huwag ko na sumakay doon. Sabi ko, gusto ko pa pong magpastor. Uwi pa po ako ng Pateros. Tawa ng tawa si Pastor John. Amen. Doon mga kapatid, may mga lalaking nakasakay na nagsisisigaw at ang lakas po ng sigaw nila. At nakakapagtaka lang, sabi po nila, born again kami. Naririnig ko, sumisigaw sila, born again kami. Tapos biglang magmumura habang umaandar yung Vikings. Hindi ko alam kung bakit dinami-dami na sabihin nila, yun pa. Hindi ko alam kung may inaasar sila. Amen. Siyempre, hindi naman kami magkakilala. Born again kami. Tapos, siguro sobrang excitement sa Viking. Born again kami. Di ba, puto maya. Pero mga kapatid, ako, kawento kami ni Rudy, sabi ko, hindi ako naniniwala na yun ay totoong born again. Dahil ang totoong born again ay hindi na nagmumura. Salamat sa isa. Ulitin ko po, ang totoong na born again ay hindi na nagmumura. Amen! Amen po ba? Amen! Kung anong nasa puso, kung anong nangyari sa puso, kung anong nilalaman ng puso, lalabas sa bibig. Amen! Makikilala mo ang tao, kanyang inner character sa mga salitang sasabihin. Kaya nagulat ako, born again? Tapos biglang magmumura. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya makikilala po talaga ang tao kung sino siya, kung anong pagkatao niya sa pamamagitan ng mga salitang lumalabas sa bibig niya. Makikilala mo ang tao kapag siya ay naiinggit sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya lang naman niya na-promote sa trabaho dahil laging nanlilibre ng merienda kay boss. Mga salita. Kaya lang naman yung nagkaroon ng mataas na grades dahil sip-sip kay teacher. Yung kanyang pagkaingit lumalabas sa kanyang bibig, di ba? Amen. Yan. Yan. Di ba? May inggit.
may pusong naiinggit. Amen? Makikilala mo rin ang tao kapag siya ay mayabang sa pamamagitan ng kanyang salita. Ay, ganito talaga kami. Amen? Kami ay lahi ng pogi at maganda. Kaya yung mga babae dito sa Pateros, nagkakagusto lahat sa akin eh. Mayabang, di ba? May kilala mo agad, ha? Mayabang, ang hangin. Amen po ba? Ganun din, makikilala mo ang tao kapag siya ay galit. Kaya nga siya, amen? Amen. Sa pamamagitan ng kanyang salita, hindi ko na kailangan halimbawa to, amen? Baka nasampulan na kanina umaga. Hindi, biro lang. Amen? Makikilala mo ang tao kapag siya ay nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya di ba mga kapatid, pansin nyo sa Senate hearing, paano nililitis ang mga akusado? Sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanila ng maraming tanong. At bawat sagot na sinasabi ng akusado, pinakikinggang mabuti ng mga senador o ng mga, ano ba tawag sa kanila? O ng mga senador. Kaya kung mapapansin nyo mga kapatid, yung mga akusado tulad ni Alice Guo, amen, si Ruling kasi mahilig manood, kaya naririnig ko rin. Ang lagi sagot nila, hindi ko po alam, Your Honor. I refuse to answer. Lahat ng sagot, hindi ko po alam, Your Honor. Saan ka nag-aral? Ay, hindi ko po alam, Your Honor. Pwede ba yun? Hindi ko alam kung saan ka nag-aral. Amen. Hindi ko po alam, Your Honor. I refuse to answer. Bakit? Natatakot silang sagutin yung mga binabatong tanong sa kanila dahil yun ang magiging paraan ng mga senador para matukoy at makilala na yun nga ang totoong pagkatao ng akusado. Diba? Di ba may kasabihan nga, ang isda ay nahuhuli sa kanya? Di ba? Kaya tanong, sige, gigisahin ka namin dito. Isang maling sagot, di ba, parang tapos ka. Nakikilala namin na guilty ka. Amen? Saan nila inuuli? Saan nila makikilala? Sa pamamagitan ng salita. Amen? Ganon din mga kapatid, makikilala mo ang tao kapag siya'y may negatibo o positibong pananaw. Sa pamamagitan ng kanyang salita. Ay, wala na. Amen? May cancer na ako, mamamatay na ako. Pamamagitan ng kanyang salita. Kung siya ay may negatibo, positibong pananaw, makikilala mo rin ang tao kung siya ay magalang o marespeto sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? Marunong magpo at opo. Wala kasi yung mga kabataan dito, mga bata dito eh. Amen? Hallelujah. Mga bata. Amen? Mga kabataan na narito o sa mga anak. Amen? Uso pa rin po kayo ng po at opo. Hindi po yun nalalaos. Amen po ba? Amen. Sa mga kabataan na narito, praise God. At makikilala mo din ang tao kung siya ay totoong nananampalataya sa Panginoon o nag-aalinlangan sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? Tulad po ni Tomas, bibigay lang ako ng halimbawa, isa sa mga alagad ng Panginoong Hesus, pagkabuhay muli ng ating Panginoon, nagpakita siya sa kanyang mga alagad, kaya lang ay wala si Tomas noong oras na yon. At pagdating ni Tomas, masayang binalita sa kanya ng mga kapwa niya alagad, nagpakita sa amin ang Panginoon! Ano sabi ni Tomas? Maniwala. Halibang makita ko ang kanyang mga kamay at maipasok ko ang aking mga daliri sa butas ng kanyang mga kamay at sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. John 20, 24, 25, ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na kambal, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang makita ko sa kanyang mga kamay ang bakas ng mga pako at mailagay ko ang aking daliri sa binutas ng mga pako at mailagay ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako maniniwala. Lumabas sa bibig ni Tomas ang kanyang kawalan ng pananampalataya. Makikita, makikilala sa bibig ng tao. Kaya mga kapatid, ang salita ay maghahayag ng ating tunay na pagkatao. Yes, madali itago ang ating emosyon o nararamdaman. Tama po ba? Pero ang tao kapag na-carried away na, alam niyo na-carried away na? Yung salita na ng salita, doon mo makikilala yung totoong siya. Doon mo makikita ang nararamdaman niya. Doon mahahayag ang nilalaman ng puso niya. Kaya words reveal our inner character. Kung anong nasa puso ng isang tao, yun din ang lumalabas sa kanyang bibig. Kaya ngayong umaga mga kapatid, anong mga salita ang lumalabas sa ating bibig? Yan ang naghahayag ng nilalaman ng ating puso. Kaya watch our mouth. Ikalawa, mga kapatid, words affects us and other people. Words affects us and other people. Sabi ko nga po sa inyo kanina, ang mga salita na ating sinasalita ay hindi wala lang. Ito po ay may epekto at nakaka-apekto. Una, sa atin mismo at ganun din sa ibang tao.
Balikan po natin yung ating main text, mga kapatid. Proverbs chapter 18 verses 20 to 21. Ang isang tao ay nabubusog ng bunga ng bibig niya. Sa bunga ng kanyang mga labi ay nasisiyahan siya. Ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang umiibig sa kanya ay kakain ng kanyang mga bunga. Anong sabi, mga kapatid? Ang sabi, ang tao ay nabubusog ng bunga ng bibig niya. Ano ba yung bunga? Ang bunga, resulta. Di ba? Bunga, resulta, epekto, kinahinatnan. Sinasabi po ng talatang ito, mga kapatid, na ang mga salitang sinasalita natin ay may bunga. May resulta, may epekto. Una, sa atin mismo. Ulitin ko, una sa atin mismo. Ang isang tao ay nabubusog ng bunga ng bibig niya. Bibig niya. Siyang nabubusog ng bunga ng bibig niya. Sa bunga ng kanyang mga labi, nasisiyahan siya. Amen? Pakinggan mo ito, kapatid. May kinalaman ang ating mga salita sa mga nangyayari sa ating buhay. Ulitin ko, may kinalaman ang ating mga salita sa mga nangyayari sa ating buhay. Amen. Amen? Sinabi mo noon, amen, pwede ngayon umepekto. At yung mga sasabihin mo ngayon, pwedeng magbunga bukas. Kaya words have power. Amen? Hallelujah ka lang natin, salita lang tayo ng salita. Amen? Paano ko nasabi, mga kapatid, na may kinalaman ng ating salita sa mga nangyari sa ating buhay? Paano ko nasabi? Dahil ang Diyos sa langit ay nakikinig sa mga salitang lumalabas sa ating bibig. Ulitin ko, ang Diyos sa langit nakikinig sa mga salitang lumalabas sa ating bibig. Amen. Numbers 14:28, sabihin mo sa kanila, ako'y buhay. Amen, buhay ang ating Panginoon. Can you say amen? Amen. Hindi siya patay. At kung siya'y buhay, tingnan niyo sabi, kung ano ang sinabi ninyo sa aking pandinig, ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Ako ay buhay. Kung anong sinabi ninyo sa aking pandinig, ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Ito po, mga kapatid, kapag binasa niyo yung Numbers chapter 14, dadaanan po natin ito ngayon, itong chapter 14 ng Numbers, ito po yung tagpo na ang bayan ng Diyos, ang Israel, papasukin na po nila ang lupang pangako. Amen? Ito po yung sila ay nasa journey. Ang ginawa nila, mga kapatid, malapit na sila, bago nila pasukin yung lupang pangako, nagpadala muna sina Moses ng 12 espiya para tignan yung lugar. 12 spies. Okay, tignan nyo muna, tignan nyo muna kung ano itsura ng lupang pangako na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. So pumunta doon yung 12 espiya. At pagbalik ng 12 spies, nahati sila sa dalawang grupo. Yung isang grupo, 10 ang bilang. So 12, yung isang grupo, 10. Tapos, yung isang grupo, 2. So, 12. Nahati sila sa dalawang grupo. Yung isang grupo na 10 espiya, pagkabalik nila sa kampo ng Israel, nagbalita sila ng masamang balita. Sabi nila, hindi natin kayang sakupin ang lupang pangako dahil higante ang mga nakatira doon, mamamatay lang tayo. Amen. Para lang tayo mga tipaklong sa kanilang paningin. Amen. O tapos nasabi pa nila, dahil doon, ang lalaki ng mga kalaban natin doon, sana namatay na lang tayo sa ilang. Sinabi nila yun, sana namatay na lang tayo sa ilang. Tingnan nyo, sinabi nila, Numbers chapter 14 verse 2. At nagreklamo ang lahat ng mga anak ni Israel laban kina Moises at Aaron. Sinabi sa kanila ng buong sambayanan, namatay na sana tayo sa lupain ng Ehipto. Kasi di ba, ililigtas sila ng Panginoon sa Egypt. Amen, 400 years. Amen, naging alipin sa Egypt, pero narinig ng Panginoon ng kanilang iyak, nahabag ang Panginoon sa kanila, ililigtas ko ang bayan ko sa pamamagitan ni Moses, ngayon nandito sila sa ilang, amen, hallelujah, dito sa ilang, nakita nila yung kanila sasakupin, na ibibigay naman ng Diyos sa kanila, nakita ng 12 spies, ako, lalaki nila, amen, ang height nila, di ba, mga 9-footer, amen, anong gagawin natin dito, hindi natin kaya, so pag-report nila, alam nyo, mga kababayan, amen, mga kamag-anak, yung pupuntahan natin lupang pangako, wala mga higante, mga nakatira doon, hindi natin mapapasok. Tapos nag-iyakan sila, nagreklamo sila, bakit tayo dinala ng Panginoon dito sa ilang? Sana namatay na lang tayo dun sa Ehipto. Sana namatay na lang tayo sa ilang na ito. Yun ang mga salitang lumabas sa kanilang bibig at yun ang mga salitang narinig ng Diyos. At binasa natin kanina sa Numbers 14, tinan nyo, Numbers 14:2. Ipabalik ako, Julie, Numbers 14:28. So nasa isang chapter sila. Amen? Ano sabi? Sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon. Kung anong sinabi ninyo sa aking pandinig, gayon ang gagawin ko sa inyo.
Yun na, amen? Kung anong narinig ng Diyos sa sinabi ng mga Israelita, ganun ang ginawa po ng Diyos sa kanila. Yung mga Israelitang nagsalita na hindi nila kayang pasukin ang lupang pangako, hindi nga sila pinapasok ng Panginoon. Verse 28, verse 29. Amen hanggang 30. Next verse. Ang inyong mga bangkay ay mabubuwal sa ilang na ito. Ang Panginoon na nagsasalita dito. At ang lahat na nabilang sa inyo, ayon sa inyong kabuuang bilang, mula sa 20 taong gulang pataas, 20 years old pataas na nagreklamo laban sa akin, ay hindi papasok sa lupaing aking ipinangako na patitirahan ko sa inyo. Maliban kay Caleb na anak ni Jephunneh at kay Joshua na anak ni Nun. Ito yung kasama sa 12 espiya. Sila yung dalawa, isang grupo na hindi sumama doon sa 10. Ang inulat nila, magandang balita. Kaya lang, amen, ang pinakinggan ng mga Israelita ay yung 10 dahil marami yun eh. Amen, diba? Majority always wins. Itong pakikinggan namin, marami to eh. Amen? Mga kapatid, may gustong gawin ng Diyos sa kanila, pero hindi nangyari dahil nagsalita sila ng hindi mabuti. Hindi ayon sa gusto ng Panginoon. Tignan nyo ito mga kapatid, pati pagkilos ng Panginoon, naahadlangan dahil sa ating mga salita. Amen. Amen. Kaya totoo, words has power. Amen. Sana namatay na lang kami sa ilang na ito. Narinig ng ating Panginoon, okay, your wish granted. Sana, okay. Mamamatay talaga kayo. Hindi nyo papasukin ang lupang pangako. Kayong lahat na mga magulang kasi 20 years old pataas, pero inyong mga anak sila ang papasok sa lupang pangako. Yan ang lumabas sa inyong bibig. Narinig ko, yun ang gagawin ko sa inyo. Amen po ba, mga kapatid sa ating Panginoon? Amen. Hindi nga nakapasok sa lupang pangako ang mga nagsabing hindi nila kayang pumasok. Mga kapatid, kung anong sinabi natin, naririnig ng Diyos. Ulitin ko, kung anong sinabi natin, naririnig ng Diyos. Amen? Kahit nasa ang lugar ka, rinig ng Panginoon yung mga salita nating sinasabi. Kaya makikita natin dito mga kapatid, we can damage ourselves by the words we speak. Ulitin ko, we can damage ourselves by the words we speak. Kaya ngayong umaga, kamusta ang mga salitang lumalabas sa ating bibig? Amen. Ganito na lang ako, narinig ng Diyos, magiging ganyan ka na lang talaga. Alam niyo ba yung gano'n? Nakakala nyo, gano'n lang yung salita. Alam, ganito na lang talaga kami. Yan. Napansin mo, hanggang ngayon ganyan ka. Words has power. Ito, favorite ni Pastor Emil eh. Yung kinuha halimbawa niya, hindi, pangit kasi ako eh. O yan, tignan mo. Pastor Emil, favorite ano niya yun eh. Favorite example yun eh, pag ginagamit yung salita. Di ba? May mga ganun, di ba? Ay, hindi ako magugustuhan niya, pangit kasi ako eh. O yan, words has power. Yun yung nangyayari. Tama po ba? Amen. Mahirap lang kami. Kamusta ngayon? Magiging mahirap nga kayo. Mahina kasi ako. Yan. Magiging mahina ka nga. Amen po ba? Amen. Ano man ang salitain mo, ikaw muna ang unang maapektuhan. Ang tao'y mabubusog. Amen. Sa bunga ng kanyang bibig. Amen. Ibig sabihin, lahat ng yung sasabihin, ikaw ang kakain. Di ba? Kinain mo sinabi mo, di ba? May ganun? Kinain mo sinabi mo, no? Di ba? Kaya nga may kasabihan na ganun eh. Tingin ko sa Bible nila kinuha yun. Kinain mo sinabi mo, no? Kaya mga kapatid sa ating Panginoon, watch our words. Amen? Lalo na, di ba? Yung napapansin ko ito kapag tayo ay nagdadalamhati, di ba? Di ba sa mga namamatayan, pasintabi po sa lahat ng mga namatayan, di ba? Toto! Bakit iniwan mo na kami? Isama mo na ako! Narinig ng Panginoon, baka isama ka talaga, di ba? Alam mo ba yung gano'n, di ba? Pag ilang beses ako nakasama sa pakipaglibing, di ba yung mga kamag-anak? Sama mo na ako, sama mo. Nakapakinggan pa ang aral na ito. Sabi ko, naku, baka isama ka talaga. Naunawain na po ba mga kapatid sa ating Panginoon? Naririnig ng Diyos, di ba? Ganun din. Kapag nagagalit, naiinis, nabibigo tayo, ano ba namang buhay to? Sana namatay na lang ako. Easy. Amen ba mga kapatid sa ating Panginoon? Amen. Diba? Kaya mga kapatid, kapag naiinis ka, kapag galit ka, amen, tigo mo yung bibig. May kumukulo na dito eh. Gustong ilabas na eh. Diba? Kaya lang, pag nilabas mo, the Lord heard it. Arinig, gusto mo? Sabi naman, gusto mo? Amen? Hallelujah. Kaya po kami ni Rolene, mga kapatid. Amen?
ano lang naman itong preaching ito, pero naniniwala ko, amen, kinakausap tayo ng Panginoon ngayong umaga. Kaya kami ni Rolene, paminsan mga kapatid, may mga salita na, syempre, tao lang din, na mga nasasabi namin na hindi mabuti. Minsan yung kawalan ng pananampalataya, di ba? Sasabihin sa akin ni Rolene, oy, anong sinasabi mo? Words has power. Sabihin sa akin, sorry. Ganon din ako sa kanya, oy, yung pananalita mo. Amen? Naririnig ng Panginoon. Amen? Hallelujah. May gawain dito sa Pateros, magpapatuloy ito, di ba? Pag kayong minsan, naghihina kami, nagpapalakas kami ni Rolene. Kami minsan, nagsisitahan kami, oy, words has power. Kaya ngayong umaga, pag uwi mo, di ba? Alam mo na, bitbit mo sa iyong sarili. May kapangyarihan pala yung salitang lumalabas sa akin bibig. Amen? Kailangan ko palang piliin na mabuti, salain na mabuti kung ano yung mga salitang lalabas sa akin bibig. Amen? Salamat sa ating Panginoon, na born again tayo. Amen po ba? Kung hindi ka na born again, di ba? Kung ano mga salitang lumalabas sa bibig mo, di ba? Naririnig pala ng Panginoon. Amen po ba? Lalo na, di ba po ba mga kapatid sa ating Panginoon sa mga panahon na hindi magandang mga nangyayari? Di ba? Talagang may tendency, makakapagsalita tayo ng hindi maganda, nakakapanghina, nakakapanglupaypay. Pero salamat ngayong umaga, may Bible, may salita ng Diyos na nagsasabi, nagpapaalala sa atin na ang mga salita na lumalabas sa ating bibig ay may bunga, may resulta. Amen. Narinig ng Panginoon, Lord, sorry. Kaya pag may nasasabi ako minsan, Lord, sorry. Amen. Pinabawi ko na ulit, Panginoon. Kung gusto mo, kaya mo na kabulin. Sorry po. Lord, sorry. Tawarin mo po kami. Sabi ng Bible, mga kapatid, mabubusog ang tao sa bunga ng kanyang bibig. Kung anong sinabi natin, tayo ang unang kakain doon. Tayo ang unang mabubusog. Amen. The Lord heard it. Amen. Ikalawa, mga kapatid, ang ating salita ay nakaka-apekto din sa ibang tao. Una, tayo naapektuhan. Ikalawa, ibang tao. Can you say amen? Amen. Naniniwala ko, mga kapatid, naniniwala ka rin ba na ang salita kayang magpabago ng mood ng isang tao? Amen. Amen. Lakas ng amen, ano? Amen. Amen. Sino dito kanina, bago ka pumunta dito sa church, di ba? Amen. Nagkaroon ng, alam mo na, sa bahay, di ba? Ang bagal-bagal mo kasi ang kupad mo. Di ba? Ngayon, pag-ising mo, sayo mo, di ba? Tapos sasabihin mo sa'yo, yung sayo mo na, atin pa naman ako sa church. Di ba? Nabago bigla yung mood mo dahil, yes, pwede sa nangyari, pero isa pa, pwedeng sa salitang narinig mo. Amen. Amen. Ang tao masaya, pwedeng mainis dahil sa salita, di ba? Amen. Amen. Lalo na mga kapatid, huwag nyo lang gawin, amen? Sabihan mo isang tao na, alam mo, ang pangit mo. Huwag nyo lang gawin, ha? May pag-uwi sabi kasi ni pastor, eh. Di ba, naniniwala ko mga kapatid, kahit anong ganda ng araw ng tao na yun, masisira dahil sa sinabi mo. Tama ba? Alam mo yun, naglalakad siya, di ba? Saya-saya niya, di ba? Tapos, nakasalubong ka niya, ikaw naman lilibak. Uy, alam mo, ang pangit mo. Di ba? Kahit anong saya ng araw noon, di ba? Sinira mo yung araw niya dahil sa salitang lumabas sa iyong bibig. Mababago ang mood ng taong yun. Kaya niya say amen. Ganun po ang nagagawa ng salita. Dahil ang salita, nakaka-apekto po sa buhay ng ibang tao. Basahin po natin ulit, Proverbs 18:21. Ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. At ang umiibig sa kanya ay kakain ng kanyang mga bunga. Ang mga salita, mga kapatid, ay may dalawang kayang gawin. Ano? Pumatay at bumuhay. Ating mga salita. Sabi, kamatayan at buhay, nasa kapangyarihan ng dila. Biruin nyo, ganun ka makapangyarihan yung ating labi. Amen po ba? Marami na pong pamilya ang nasira dahil sa salita. Amen po ba? Sana hindi na lang ikaw ang naging tatay at nanay ko. Nakapagsalita na po ba sa inyo ng ganun? Sana hindi na lang ikaw ang naging anak ko. Ano yun? Salita. Maraming pamilyang nasisira dahil sa salita. Marami na rin mag-asawang naghiwalay dahil sa salita. Hindi na kita mahal. Salita. Amen? Marami ng pangarap ang namatay dahil sa salita. Huwag ka masyadong mag-ambisyon ng mataas, hindi ka naman matalino. Diyan pa ba kayo? Dahil pinapatay mo yung pangarap ng tao. Huwag ka masyadong mag-ambisyon ng mataas, hindi ka naman matalino eh. Anong ginawa mo? Salita. Diba? Kaya ang kamatayan buhay, sa kapangyarihan ng dila. Wala kang ginawa sa kanya. Pero alam mo mga kapatid, yung pinagsabihan mo niyon, may epekto sa kanya yun. Oo nga, hindi naman pala talaga ako matalino. Di ba?
Salita lang yun. Nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Marami nang magkakaibigan, nang nag-away-away, nagkawatak-watak. Bakit? Dahil sa salita. Uy, alam mo ba, kwento ni ano, lumalakad ka daw kapag tulog? Hindi gumagapang. Pero yung lumalakad, hindi. Marami ng tao na disgrasya dahil sa salita. Amen? Naalala niyo po ba yung kinuwento ko sa inyo, yung classmate ko ng second year high school, nag-chess sila? Diba, yung isa natatalo na, naiinis na, inaasar pa siya ng mga tao nakapaligid sa kanya. Oh, talo ka na, mahina ka sa chess. Yung may kalaban mo, diba? Niningisyan ka pa kasi talo ka na eh. O sige nga, sundukin mo. Sinuntok niya, diba? Amen, hindi nabali yung ilong. Dinala sa ospital. Amen? Tingnan niyo mga kapatid, paano napahamak ng disgrasya yung tao na yon dahil lang sa salita. At marami pong tao nagpakamatay dahil sa salita. Hindi, wala ka naman kasi talagang kwenta eh. Diba? Bakit kaya nandito ka pa? Tama ba? Salita lang yun. Wala ka naman talagang silbi. Andiyan pa po ba kayo mga kapatid sa ating Panginoon? At kabaligtaran mga kapatid, itong maganda, ang ating salita, nakakapagbigay din ng buhay. Amen? Hindi na ako magbibigay ng halimbawa, nakakapagbigay ng lakas ng loob, nakakapagbigay ng pag-asa, nakakapagbigay ng kagalakan sa ibang tao. Dalawang verse, Proverbs 12:25, nagpapabigat sa puso ng tao ang pagkabalisa, parang pangaralasan din. Ngunit, ang mabuting salita ay nagpapasaya sa kanya. Amen? Mabuting salita, kaya mo nang pasayahin yung taong balisa. Uy, alam mo, okay lang yan. Ganyan talaga tayo. Diba? Tao lang tayo, nagkakamali. Nabibigo. Sa susunod, magagawa mo na yan. Diba? Oh, salamat. Tara, halika na. Amen. Proverbs 16:24, ang kaaya-ayang mga salita ay parang pulot-pukyutan. Katamisan sa kaluluwa at sa katawan ay kalusugan. Pero mo yung mga magagandang salita, kalusugan daw sa katawan. Amen po ba? Hallelujah. Kaya mga kapatid, isipin nating mabuti bago tayong magsalita. Dahil ang salita mga kapatid, kayang bumaon nito ng madiin at matagal sa puso ng isang tao. Tama po ba? Ang salita. Di ba mga kapatid, may mga salita na mahirap makalimutan dahil sobrang sakit. Hindi ko makakalimutan yung sinabi, no? Tama po ba? Amen. At meron din naman syempre na mga salita na hindi nakakalimutan dahil mabuti ang ating sinabi. Amen. Meron ditong ilustrasyon, narinig ko itong kwento mula sa isa nating pastor, kay Pastor Ernie Herente. Amen. Ito ay kwento lang naman niya, may isang kabataan na nagpapadisciple sa isang church. Itong kabataan na ito ay nagpapaturo mag-gitara. Ang nangyari, napiktal ng kabataan yung string ng gitara at nalaman ng pastor. Ang ginawa ng pastor ay nagalit, pinagalitan, pinagsabihan ng masasakit na salita yung kabataan. Ikaw, kabago-bago mo pa lang dito, tinuturuan ka pa lang mag-gitara, pinitan mo agad yung string. Malis ka na dito! Diba? Wala ka talagang silbi. Amen. Ang nangyari mga kapatid, umalis nga yung kabataan at dinamdam yung sinabi ng pastor. Dumaan ang panahon, nalaman ng pastor na yung kabataan na pinagalitan at pinagsabihan niya ng masasakit na salita, sumali sa rebelding grupo o NPA. Sa kabilang banda naman mga kapatid, may isa rin kabataan na nakasira din ng string ng gitara sa isang church. Nalaman din ng pastor nila, pero ang ginawa ng pastor, tinapik lang sa balikat yung kabataan at sinabi na, ayos lang yan, bibili na lang ulit tayo ng bagong string. Naniniwala ko, magiging mahusay ka na gitarista. At hindi lang yon, baka sa susunod, amen, ikaw na ang papalit sa akin dito para magpastor. Dumaan ang panahon, amen, yung kabataan nga ay naging pastor ng church na yon. Ano makikita natin doon mga kapatid? Dalawang tao, pareho ng pangyayari, pero magkaiba ng salitang natanggap at magkaiba din ang naging resulta. Sa salita. Nakakwenta, malis ka na. Church ka pa. Malis yung kabataan. Diba? Grabe, wala pala akong kwenta. Diba? Na-recruit ng NPA. Diba? May epekto, may bunga, amen, may mangyayari doon sa mga tao na sinasabihan natin ng salita. Amen po ba? Tinapiro mo, apektado pati yung kanilang destiny. Yung kanilang kakahantungan, kahinatnan, dahil lang sa ating mga salita. Amen. May quote dito mga kapatid, the words we speak are powerful. They can mend a broken heart. Ayusin yung ating bagbag na puso. Help prepare a shattered mind. Ayusin yung ating nalilitong kaisipan. Destroy a person's confidence. Binawasak nito yung kapanatagan ng isang tao. And make a person worthless. Ginagawa ng ating salita ng tao ay gawing walang kwenta.
Ganon ka makapangyarihan ng ating salita. Amen po ba? Kaya words can heal or hurt, can build or destroy, can make or break. Amen? So choose our words carefully. Mga kapatid, sa ating Panginoon, ang aming dalangin, hallelujah, di ba, merong mga salita tayo na binibitawan na kalaunan ay pinagsisisihan natin. Amen. Bakit ko nga ba nasabi yun? Sorry, nadala lang ako ng emosyon. Pero yun nga lang, nabaril mo na. Di ba? Nakalabit mo na yung, ano ba yung tawag doon? Gatilyo. Kaya, yun nga, mga kapatid, mag-ingat sa mga salita na ating sasabihin. May epekto yun sa mga tao na ating sinasabihan. Amen? Di ba, minsan nga, di ba, mas masakit pa daw ang salita. Kaysa sa pananakit, sabi lang nila. Grabe naman ito magsalita. Tayo po inutusan po ng Bible na ang ating salitain ay mga salita po ng pagpapalakas at pag-asa. Ephesians 4:29, anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang. Praise God. Para saan? Para sa ikatitibay, ayon sa pangangailangan upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Amen? Kaya ito po ang second point, mga kapatid. Bakit kailangan nating bantayan ang ating mga salita? Dahil ito ay may epekto sa atin, lalo na sa ibang tao. Tayo inutusan, huwag dapat lumabas sa inyong bibig ang anumang masamang salita dahil yan po ay merong epekto, merong bunga, may kahihinatnan. Doon una sa ating ikalawa sa mga tao ating sasabihan. Can you say amen? Pangatlo, panghuli ngayong umaga. Thank you, Lord. Ito, naniniwala ko, baka ngayon lang natin ito malaman. Words will also be judged by God. Words will also be judged by God. Darating po ang araw, mga kapatid, na tayo po'y mamamatay at haharap sa paghukom ng Diyos. Naniniwala po ba kayo? At alam niyo ba, mga kapatid, na hindi lang ang ating mga ginawa ang ipagbibigay sulit natin sa Diyos. Hindi lang daw po ang ating mga ginawa, kundi pati ang mga salitang lumabas sa ating bibig ay hahatulan ng Diyos. Ulitin ko, pati yung mga salitang lumalabas sa ating bibig, lalo na yung mga salitang walang kabuluhan, hahatulan ng Diyos. Lagi pa naman tayo nagsasalita. Sabi nga, di ba? Ang isa sa pinakagamit na bahagi, parte ng ating katawan, ito. Diba? Pag-ising mo sa umaga, sasalita ka kagad. Papasok ka sa trabaho, magsasalita ka. Kakausapin mo yung asawa, mga anak, magsasalita ka. Amen? Kakausapin mo ang kliyente, magsasalita ka. Araw-araw may lumalabas na salita sa ating bibig. Amen? Tingnan niyo po, Matthew 12:36-37. Subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat. Sa araw ng paghukom, pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas ng walang ingat. Ikaw kasi. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay pawawalang sala ka at sa pamamagitan ng iyong salita, mahahatulan ka. Amen po ba, mga kapatid, sa ating Panginoon? Words will also be judged by God. Dapat po nating ingatan ang mga salitang lumalabas sa ating bibig dahil pati ang mga salita o ang mga walang kabuluhang salita ay hahatulan sa araw ng paghukom. Amen. Ano ito, mga kapatid? Yun nga, kanina sinabi ko na yung pagmumura, walang kabuluhang salita po ang pagmumura. Can you say amen? Amen. Diba kayo sabi mo, nagulat ka pa? Amen? Kung ikaw ay totoo nga, niligtas, tinubos ng banal na dugo ng ating Panginoon, kahit nagulat ka pa, hindi pagmumura ang lalabas sa iyong bibig. Tinuloy mo, pananagutan natin sa ating Panginoon, maging yung mga salita na sinabi natin ng walang ingat. Amen? Ano ba? Pagsisinungaling, paninira sa kapwa, kabilang na dito yung pagbibiro ng malalaswa, yung tinatawag na mga green jokes. Diba? Mga kapatid, kapag Kristiyano ka na, hindi ka na dapat nakikisali sa mga green jokes. Nandiyan po ba kayo? Amen. Sa trabaho, uso. Sa school, uso. Alam niyo ba yung mga green jokes? Tapos ikaw, tatawa ka, sasali ka pa. Naririnig ng Diyos, pagdating sa araw ng paghukom, mahahatulan ng Diyos pati yung mga salitang lumabas sa ating bibig. Ano ba? Salita ng pamumusong. Yung ginagamit ang pangalan ng Panginoon sa mga kasiyahan at tawanan. Di ba? Alam niyo po, sa ibang bansa, yung pangalan Jesus Christ, mura. Yes, mura sa kanila yung Jesus Christ. Jesus Christ. Ganun po kalala na ang panahon natin ngayon. Pasama ng pasama, pati pangalan ng ating Panginoon ginawa nilang mura, lumalabas pa sa kanilang bibig. Amen? Ano ba? Yung pang-aasar, panlalait.
Lalo na sa mga mananampalataya. Kaya mga kapatid, kapag ikaw ay nilalain sa inyo na ikaw ay isang born again, amen, ipagbibigay sulit nila yun sa Diyos. Amen? Maging mapagpasensya ka lang, magpatuloy ka, kahit anong sabihin nila sa iyo, huwag mong pansinin. Narinig mo ito ngayong umaga. Amen? Sa halip na mainis ka sa kanila, kaawaan mo sila. Naku, yung sinasabi nito sa akin na burn again daw ako, o buang again. Diba? Pananagutan ng Diyos yung kanyang sinabi sa akin. Diba? Sabi, pananagutan lahat ng tao yung mga salita na sinabi natin na walang ingat. Amen po ba, mga kapatid? Kaya watch our words. Ano po ba dapat ang mga salitang lumalabas sa ating bibig? Mga salita na sinasabi ng salita ng Panginoon. Mga salita na sumasang-ayon sa Bible. Mga salita ng pananampalataya. Mga salita na nakakapagpalakas. Mga salita na dadali ng tao sa Panginoong Hesus at mga salita na makakapagligtas sa tao. Amen? Kaya mga kapatid, hallelujah, halimbawa na lang, kung wala tayong ginagawa sa bahay, sa halip na mag-usap po tayo ng kung ano-ano at kung sino-sino, amen, pinag-uusapan natin si Marites, si Marisol, o kung sino mang Marian, amen, hallelujah, mga kapatid, di ba? Ingat na walang salita, di ba? Kapag ikaw ay chismis, salita yun, di ba? Ay, totoo, si gano'n doon. Naririnig ng Panginoon, amen po ba? Sa halip po na mag-usap po tayo ng kung ano-ano at kung sino-sino, pwede po tayo magsalita sa ating mga kasama sa bahay patungkol po sa mga napapakinggan nating preaching dito sa church. Uy, alam mo ba, di ba? Yung ating palang salita, di ba? May ano pala yan, may epekto pala yan. Pagdahan-dahan. Tama po ba? Hindi yung, uy, alam mo ba, di ba? Yung ganito, di ba? Si Wan Jingpong, pumunta na dito sa... Alam niyo mga kapatid, hallelujah, dahil naririnig ng Diyos ang ating mga sinasabi, alam niyo mga kapatid, sasali ang Panginoon sa atin kung siya ang topic natin. Amen. Pero kung walang magulang yung usapan natin, bakit sasali ang Panginoon? Nakunawa niyo po ba? Amen. Nakakwentuhan mo po ang pinag-uusapan ng mga to. Yes, hindi naman lahat, not all the time. Alam niyo yun minsan, di ba? Yung lalo na pag tayo mga tao, napapasaya ng kwentuhan, di ba? Mamaya, di ba? Kung anong nang lumalabas sa ating bibig. No, mga kapatid, hallelujah. Magsalita po tayo ayon po sa sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, sa ating Panginoon, idadagdag ko po ito. Paano ba tayo magiging maingat sa ating mga sasabihin? Ulitin ko mga kapatid, idadagdag ko po ito. Paano ba tayo magiging maingat sa ating mga sasabihin? Una, pa-flash po, be slow to speak. Maging dahan-dahan sa pagsasalita. Be slow. Hindi ka naman sinabi yung Pastor Timothy pasama. Hindi po ganon. Amen? Yung be slow to speak, mga kapatid. Kasi minsan, di ba, sa kakasalita natin ng kakasalita, hindi natin namamalayan na yung mga sinasabi natin hindi na pala ayon sa nais ng Panginoon. Amen? Sige, didirection ko na po kayo dito, mga kapatid. Yung be slow to speak, ang tinutukoy nito ay yung mga taong madadaldal. Amen. Amen. Alam mo yung parang Armalite? Oo, sa isang banda, maganda yun kasi, di ba? Di ba, marami ka nagiging kaibigan, di ba? Pero mga kapatid, yun nga, sa kakasalita mo ng kakasalita, tingnan nyo mga kapatid, Proverbs 10:19, ang taong masalita, madaling magkasala. Oh. Hindi ako nagsabi. Hindi ako nagsabi. Ang taong masalita, madaling magkasala. Hindi ako nagsabi. Huwag magalit sa akin. Amen? Ang tao namang marunong ay pinipigilan ang kanyang dila. Be slow to speak. Excited ka, masasabihin mo. Amen? Tinawag ng Bible na marunong ang taong kayang magpigil ng kanyang dila. Can you say amen? Amen. Amen? Hindi po dito sinasabi na huwag tayong magsalita. Amen? Hindi po natin maiwasan yun. Magsasalita po talaga tayo. Ang usapin po dito ay ano? Amen? Ang usapin po dito ay ano ang ating mga sasabihin. Amen po ba? Dahan-dahan. Amen? Huwag ma-carried away sa iyong emosyon. Malungkot, masaya, be slow to speak. Lalo na kapag galit, be slow to speak. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya kapag wala pong preno ang bibig, ulitin ko, kapag walang preno ang bibig, makakapagsalita po tayo ng hindi maganda. May nabasa nga po ako, nakalagay ata yan dito sa harap. The more words we utter, the more likely we are to hurt than heal.
Kapag mas maraming salitang binibitawan tayo, mas lamang na makakasakit tayo kaysa makakapagpatibay tayo. Amen po ba? Amen. Kaya minsan mga kapatid, di ba? Hindi naman sa lahat ng oras, pero maganda rin na, kapatid, di ba, pagpahingahin mo naman yung iyong bibig. Ang taong masalita, madaling magkasala. Di ba? Di ba may kasabihan mga kapatid? Kayo ang magtuloy less talk. Less mistakes. Ulitin ko, less talk. Less mistakes. Totoo yun. Totoo yun. Less talk, hindi ka masalita. Less. Mas matipid ka magsalita. Amen? Mas hindi ka magkakamali. Amen po ba? Amen. Di ba kaya nausin mga salita ngayon? Less talk, less mistake. Di ba sinabi ko na kayo magsalita? Amen po ba? Ikalawa mga kapatid, speak selectively. Amen. Yun nga, ito pala yung piliin natin kung ano yung ating mga sasabihin. Piliin. Proverbs 15:20, ang taong matuwid ay pinag-iisipan muna ang sasabihin. Ngunit ang taong masama ay basta na lamang nagsasalita. Ang linaw po ng Bible, ano? Ang taong matuwid, pinag-iisipan muna ang sasabihin. Ngunit ang taong masama, basta na lamang nagsasalita. Kaya mga kapatid, hallelujah, think before we speak. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Ikatlo mga kapatid, hallelujah, panghuli to, let God cleanse our lips. Ipalinis natin sa Diyos ang ating mga labi. Sabi po ng Bible mga kapatid, ang tao ay makasalanan. Amen po ba? Amen. Kasama po doon ang ating labi. Kung marumi ang ating puso, sigurado mga kapatid, marumi din ang ating labi. At kapag marumi ang ating labi, ang mga salitang lalabas sa ating labi ay marumi din at masama. Meron po isang propeta sa Bible, ang pangalan po niya ay si Isaiah. Nagkaroon siya ng makalangit na pangitain. Nakita niya ang Panginoon Diyos na nakaluklok sa kanyang trono. At ito pong sinabi niya, basahin natin panguling verse, Isaiah chapter 6 verse 1, tapos talon tayo ng 5 hanggang 7. Noong taong mamatay si Haring Uzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. Verse 5, nang magkagayoy sinabi ko, kahapag-hapag ako'y napaamak sapagkat ako'y lalaking may maruruming labi. At ako'y naninirahan sa gitna ng bayan na may maruruming labi sapagkat nakita ng aking mga matang hari ang Panginoon ng mga hukbo. Nang magkagayoy, lumipad papalapit sa akin ang isa sa mga serafin o anghel na may baga sa kanyang kamay na kanyang kinuha ng mga sipit mula sa dambana. Verse 7, inilapat niya ito sa aking bibig at nagsabi, ngayong lumapat ito sa iyong mga labi, ang iyong kasamaan ay naalis na at ang iyong kasalanan ay pinatawad na. Mga kapatid, sa Isaiah dito, binuhin mo, propeta na siya ng Diyos, pero sinabi sa talata na ating binasa, marumi ang kanyang labi. At naniniwala ko mga kapatid, hindi lang si Isaiah, kundi lahat ng tao, kabilang ka at ako, meron po tayong maruming labi. Amen. Kaya anong gagawin natin ngayong umaga? Bago tayo umalis sa lugar na ito, ipalinis natin sa ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Hanggat hindi po ito ang labi nalilinis ng Panginoon, hallelujah, hindi po tayo makakapagsalita ng mga salita na gusto ng Panginoon na lumabas sa ating bibig. Kaya let God cleanse our lips. Amen po ba? Hallelujah. At ngayong umaga mga kapatid, araw-araw nagsasalita tayo at ang mga salita na lumalabas sa ating bibig ay hindi wala lang. Ulitin ko, ang mga salita na lumalabas sa ating bibig hindi wala lang o hindi mahalaga. No, words have power. Diba? Kaya kapag nananalangin tayo, diba? Inaangkin na talaga natin, Panginoon, nananampalataya kami, nagpapagaling ka. At itong aking kapatid na ito na may sakit sa kanyang likod, sa kanyang ulo, sa kanyang tuhod, ay pinagaling mo na sa pangalan ni Jesus. And the Lord heard it. Amen po ba? Words have power. Ang mga salita, naghahayag ng ating pagkatao. Ang mga salita, nakaka-apekto sa atin at sa ibang tao. Ang mga salita, hahatulan ng Diyos sa araw ng paghukom. Kaya ngayong umaga, watch our words. Amen? Ating bantayan ang mga salita na lumalabas sa ating bibig. Palakpakan, pasalamatan po natin ang ating Panginoon ngayong umaga. Tayo po magsimula lahat. Praise God, hallelujah. Thank you Lord, tulungan tayo ng ating Panginoon sa paksa na ito, hallelujah, na ating napakinggan, ating pinag-aralan, hallelujah, ang mga salita na ating sinasalita, lumalabas sa ating bibig ay napakahalaga. There is power in our words.
Because words, hallelujah, is spirit and life. Sa John chapter 6, buhay ang ating mga salita. Ito'y nai-impart, natatransfer sa ibang mga tao na ating sinasabihan. Kaya ngayong umaga mga kapatid, binubuksan po natin ang ating altar. Hallelujah, tayo lumapit sa ating Panginoon. Tayo'y manalangin. Ating katagpuin ang ating Panginoon. Ipalinis natin hindi lang ang ating puso, kundi maging ang ating labi sa ating Panginoon. Binubuksan po natin ang ating altar. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Tulungan tayo ng ating Panginoon ng mga salita na ating sasabihin mula sa araw na ito. Mga salita ng kalakasan, salita ng pag-asa, salita ng pananampalataya, salita ng pagpapala, salita ng kagalingan. Hallelujah. Ngayong umaga, thank you Lord, Panginoon, tulungan mo kami. Ang aming labi, araw-araw namin ginagamit, Panginoong Diyos. Patawarin mo kami sa mga salita na aming nasabi ng walang ingat, Panginoon. Forgive us, Lord God. Hindi man kami narinig ng ibang tao, pero narinig mo kami, Panginoong Diyos. Patawarin mo po kami, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, O Diyos. Kailangan ka namin, kailangan namin ng iyong paglilinis, kailangan namin ng kapuspusan ng iyong banal na salita, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon Diyos, sa umagang ito. Lord, cleanse our lips, words of power, Panginoon. Tulungan mo kami ng mga salitang lalabas sa aming bibig, umayon sa iyong banal na salita, Panginoon. Hallelujah, glory, glorify your name. Praise God, praise God, praise God. Worthy, worthy, worthy to be praised. Praise your holy name, Lord. Pakinggan mo ang panalangin ng aking mga kapatid, Panginoong Diyos. Hallelujah. Tulungan mo kami, Lord God, na kami, Panginoong Diyos, ay maging maingat, Panginoon, aming bantayan, Panginoon, ng mga salitang lumalabas sa aming bibig. Hindi ito wala lang, Panginoon. Hindi ito walang halaga, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God, praise God, praise God. You are worthy to be praised. Lord, purify our hearts, cleanse our lips, Lord. Praise God, you are worthy to be praised. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo ba'y magsitayong lahat, mga kapatid? Sabay-sabay tayong mawit sa ating Panginoon. Puso ko iyong sinisiyasan. Puso ko'y iyong sinisiyasan. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat ng lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingig. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay piyak mo ngang nababatid. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay binigay sa'yo. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Purihin, pasalamatan natin ang ating Panginoon, Lord. Hallelujah. Salamat sa mga salita mo na aming napakinggan. Muli kinausap mo kami. Muli tinuruan mo kami, Panginoon Diyos. Ngayong umaga kung paano kami makakapamuhay, Panginoon, ng kalugod-lugod sa iyong harapan. Kabilang, Panginoon, ang aming salita. Hallelujah. Kabilang, Panginoon, ang mga salitang lumalabas sa aming bibig, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glorify your name. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid sa ating Panginoon, nais ng Diyos na tayo ay kanyang maging daluyan ng pagpapala. Daluyan ng kalakasan.
Daluyan ng kanyang pag-asa. Paano, pastor? Sa pamamagitan ng iyong labi. Amen? Sa mga sasabihin mo sa ibang tao. Alam mo, mahal ka ng Panginoon. May plano ang Panginoon sa iyo. Nais kang abutin, iligtas ng Panginoon. Kaya kang pagalingin ng ating Panginoon. Di ba? Ikaw ay nagiging channel, instrumento ng ating Panginoon sa pamamagitan ng iyong labi. Kaya hindi lang po ang ating buhay, kabilang po ang ating labi, ipagamit natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo po'y mananalangin ngayong umaga. Praise God. Tayo po'y magsiyuko lahat ngayong umaga. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito, sa mga salita mo na aming napakinggan patungkol, Panginoon Diyos, sa mga salita naman na lumalabas sa aming labi, Panginoon Diyos. Panginoon, naniniwala ako, hinugasan mo na ng iyong banal na dugo, Panginoon, ng aming labi. Humihingi kami ng tawad, Panginoon Diyos, nitong mga nagdaang araw, Panginoon, sa mga salita na aming sinabi ng walang ingat, Panginoon, na hindi mabuti, Panginoon Diyos, patawarin mo po kami. Panginoon, marami pong salamat sa ginawa mo ngayong umaga, sa iyong pagpapaalala sa amin, Panginoon Diyos, sa aming pamumuhay dito sa lupa, bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, Panginoon Diyos. Nalaman namin ngayong umaga, Panginoon, na totoong napakahalaga ng mga salita, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Hallelujah. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, sa umagang ito, na kami, Panginoon, ay magsasalita ng pagpapala, Panginoon, sa aming buhay at ganoon din sa buhay ng ibang tao. Lord, amin pong tinatanggap na ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Ingatan mo po ang bawat isa sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, Panginoon, maging ang pag-iingat mo, Panginoon, muli sa isang panibagong linggo na aming kahaharapin, Panginoon Diyos. Kami muli, Panginoon, gagamit ng aming labi, Panginoon. Pero ngayon, Panginoon, tinuruan mo kami na kami maging maingat at mapili, Panginoon Diyos, sa mga salitang lalabas sa aming bibig. Patuloy mong hugasan, Panginoon, lalo na ang aming puso, Panginoon Diyos, sapagkat kung ano ang nasa aming puso, itong lalabas sa aming labi, Panginoon. Maraming pong salamat sa umagang ito. Tinatanggap na rin po namin, Panginoon Diyos, ang kalakasan, ang kagalingan, Panginoon, sa aking mga kapatid na ito. We release and we receive, Lord God, your blessings, Lord God, sa ating mga kapatid na ito. Maraming pong salamat. Ito pong aking panalangin. Ibalik mo po kami, Panginoon, sa susunod na gawain, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Mag-ingat po kayo. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.